kung mayroong bagyong darating, napakalakas na bagyo, parang Haiyan, o kaya Yolanda na bagyo, ganong category. Tapos, naghanda ka, and then hindi naman tumama yung bagyo sa lugar nyo. Naghanda ka, inanda mo yung bubong mo, nagbili ka ng mga pagkain, nag-stock ka ng mga delata, noodles, at kung ano-ano pa, and then hindi dumating yung bagyo. Magagalit ka. What if, hindi ka naghanda, biglang dumating? Ano mas maganda? Yung naghanda ka, tapos hindi nangyari, o yung nangyari pero hindi ka handa? Di ba mas maganda yung kahit hindi nangyari pero handa ka? We need to be ready. We need to prepare for the worst. But still, expect the best. Okay? The best dahil best naman si Lord, best naman yung God natin. In the midst of famine, sabi ng Bible, we will enjoy plenty. In the midst of trouble, we can enjoy His peace. Even in the midst of gera, kaya naman nating mamuhay pa rin ng maayos dahil may Diyos tayo na maayos. God is good pa rin. Hindi niya tayo iwan sa mga panahon na ito. Amen? Kaya importante, meron tayong Jesus. Meron tayong Diyos na tutulong sa mga panahon na ito. Whatever happened, si Lord di niya tayo iwan. Sabi niya, when you walk through the valley of shadow of death, don't fear, because I am with you. When you walk to the fire, you will not be burned. When you walk to the water, you will not be drowned. So kahit ano pang daanan natin, wala tayong dapat ikatakot kasi ang kasama natin, big time. Ang kasama natin, hindi natatalo kahit kailan. Amen? So tuloy ang buhay, tuloy ang work, pero huwag niyong kakalimutan, may pwedeng mangyari anytime from now. What you can prepare, you prepare. What you can do it now. Kung ano dapat yung ayusin nyo na. Dahil baka dumating yung panahon na hindi na tayo pwede gumawa ng mga bagay-bagay. It's too late.